2 taong ban pero pinayagan lumaban. Paano nangyari ito? Tara mga amigos, pag-usapan natin ang kontrobersiya sa pagitan ng sagopaang Imam Katayev at David Morrell Jr. Sa linggo na po ang bakbakan mga amigos, undercard po ang Katayev versus Morrell sa Shiras versus Berlanga at Stevenson versus Cepeda. Imam Katayev may kartadang 10 wins, no losses, no draws with 9 knockouts. Lalaban kontra kay David Morrell may kartadang 11 wins, 1 loss with 9 knockouts. Matatandaang noong April 2024, nagpositibo si Katayev sa banned substance na clomiphene dahilan upang ipataw ng International Boxing Association ang 2 taong suspensyon. Isa itong kemikal na karaniwang ginagamit sa fertility treatment pero may epekto rin sa pagtaas ng testosterone, isang bawal sa mundo ng amateur boxing. Pero bakit pinayagan pa rin siyang lumaban? Ayon sa Eye of the Tiger Management, promoter ni Katayev, ang substance ay posibleng nagmula sa food contamination habang siya ay nag-aayuno sa panahon ng Ramadan. Bilang ebidensya, nagsumiti sila ng negatibong test results mula sa BADA pati na rin sa WBC Clean Boxing Program nitong June 2025. Ang suspensyon ay mula sa IBA, ang governing body ng amateur boxing. Pero dahil hindi naman po ang IBA ang nagsasanksyon ng mga laban sa professional tulad ng mga WBC, BBBOFC, JBC at iba pa. Ibig sabihin po wala pong kapangyarihan ang IBA na magpatigil ng isang laban sa professional. Sa ngayon hindi po tinututulan ng New York State Athletic Commission ang sagopaang Katayev at Morrell. Kaya naman ibig sabihin, tuloy ang laban nila sa The Ring 3. So bali ang ibig sabihin lang po ng 2-year ban suspension nitong si Imam Katayev, hindi po siya pwedeng lumahok sa anumang laban na sanction ng IBA. Samantala sa iba pang balita, matapos ma-upset ni Francisco Rodriguez Jr. ang dating Olympic gold medalist na si Galalya Fay noong June 21. Naglabas ang BADA ng statement na nagpositibo umano sa ipinagbabawal na sangkap si Francisco Rodriguez Jr. Sabay na in-inform ng BADA ang Matchroom Boxing, WBC at BBBOFC kahapon para sa investigasyon. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng B-sample ni Rodriguez Jr. bago maglabas ng pinal na desisyon ang mga ahensya. Naalarma naman ang ilang mga kilalang personalidad sa mundo ng boxing tulad ni Oscar De La Hoya sa pagkakasangkot na naman ng isang boksingero mula sa kampo ni Eddie Reynoso. Dahil pampito na po ito mga amigos. Kamakailan lamang si Jaime Munguia ang isa sa mga bata ni Reynoso na nagpositibo sa ipinagbabawal na sangkap at ngayon naman si Rodriguez Jr. Pero itinatanggi naman po ni Eddie Reynoso na mayroon siyang partisipasyon dahilan upang mag-positive sa ipinagbabawal na sangkap si Francisco Rodriguez Jr. Ani Reynoso, dahil sa mga lumalabas na komento at espekulasyon tungkol sa ugnayan ko kay Francisco Chiwas Rodriguez, nararapat lamang na linawin ng mga sumusunod. Una sa lahat, hindi ako ang coach o manager ni Francisco. Nakilala ko siya ng personal kahapon lamang. Ang tulong na naibigay ko sa kanya ay sponsorship lamang ng No Boxing No Life brand, kung saan nag-ayos kami ng 3 laban sa tulong ng promoter na klase E Talento para suportahan siya na makamit ang championship fight. Dagdag pa ni Reynoso, bilang trainer, wala akong kinalaman sa nutrisyon ng aking mga boksingero. Hindi ako nagluluto, bumibili ng pagkain, nagbibigay ng supplement o nagre-rekomenda ng anuman, lalo na't bawal.